Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang napakalaking pagbaba ng XRP reserves sa mga malalaking centralized exchanges gaya po ni Binance, Upbit at saka iba pa. Yan, umabot po kasi ito ng halos 12.4 billion dollars or higit pa sa loob lamang ng isang linggo. Kaya ang tanong, ano po ba ang ibig sabihin nito para kay XRP? May supply shock na ba talagang may supply shock na ba tayong dapat abangan? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa kung ano po ang ibig sabihin ng biglaang pagbaba ng XRP reserves sa mga exchanges. Kapag bumababa po kasi ang reserves ng isang cryptocurrency sa mga exchange, kadalasan itong sinyales na maraming users ang nagwi-withdraw ng kanilang tokens at inililipat ito sa kanilang sariling mga wallets. Ito ay ang tinatawag na self-custody, kung saan hawak mismo ng mga users ang kanilang assets. Sa kaso po ni XRP, ayon po sa datos ng CryptoQuant, bumaba na ng halos 5.736 billion XRP ang reserves sa mga exchanges mula noong June 18, 2025. Ang kabuuang halaga nito ay mahigit 12.45 billion dollars base sa kasalukuyang presyo ni XRP na nasa presyong 2.17 dollars. Ang ganito pong klase ng pagkalaw ay hindi po basta-basta. Ibig sabihin ay maraming holders yan sa XRP na mukhang pinipilitang hawakan ito or i-hold ito sa matagal na panahon imbis na ibenta agad. Ngayon ay sino-sino po ang pinaka-apektado sa pagbaba ng reserves na ito? Pinakamalaking epekto ang nakita po kay Upbit at saka kay Binance. Dalawang kilalang exchange platforms. Si Upbit po na siyang may pinakamalaking XRP reserves noon ay dating may hawak na 6.069 billion XRP. Pero ngayon ay bumagsak na ito sa 1.08 billion. Ibig pong sabihin, halos 4.989 billion XRP ang na-withdraw mula sa exchange. Samantala si Binance naman ay may 2.855 billion XRP dati at bumaba na rin ito sa 2.238 billion. Ibig sabihin, 617 million XRP ang nawala sa kanilang reserves. Hindi rin nakaligtas itong si Bybit at sila na rin po ay nawalan ng 127 million at si Bitfinex bumaba rin ng 3.15 million. Ngayon ay bakit ito tinatawag na supply shock? Ang supply shock ay isang pangyayari kung saan biglang bumababa ang supply ng isang asset sa market, pero ang demand ay either steady or tumataas. Kapag nangyari ito, nagkakaroon po ng posibilidad na tumaas ang presyo dahil mas kakaunti na lang ang available na supply para sa mga gustong bumili. Kung totoo nga na hawak ng mga investors ang kanilang XRP at hindi po nila ito agad ibebenta, posibleng magbunga ito ng pagtaas ng presyo ni XRP sa susunod na mga linggo or buwan. Sabi nga ng isang market analyst na si Reme Relief, posibleng umabot sa XRP sa presyo na nasa pagitan ng $25 hanggang $75 kung magtutuloy-tuloy ang ganitong trend. Pwede bang glitch lang ito or internal movement ng mga exchanges? Yan, kasagutan po sa katanungan na yan ay oo. May posibilidad din na ang pagbaba ng reserves ay hindi dahil sa mga withdrawals ng mga investors, kundi isang internal transfers yan mula sa main wallet ng mga exchange papunta sa cold storage o mas secured na wallet. Pero ayon po sa pagsusuri ng ilang analyst, ay wala namang nakikitang malaking on-chain transfers mula sa mga exchange wallet na konektado kay XRP. Maging ang whale alert
isang platform na sumusubaybay sa malalaking galaw ng crypto assets, ay hindi rin nakapagtala ng anumang kakaibang galaw. Dahil dito ay marami ang naniniwala na totoo nga ang withdrawals na ito. Ngayon ay bakit hindi pa rin umaangat ang presyo ni XRP kahit bumaba na ang kanyang reserves? Ayan, isa po sa mga mahalagang punto rito ay ang withdrawal ay hindi automatic na buying signal. Ibig sabihin kahit na marami po ang nagwi-withdraw ng XRP mula sa exchange, hindi ito nangangahulugan na binibili nila ito kamakailan. Maring hawak na nila ito matagal na at ngayon lang nila nilipat sa kanilang sariling wallet. Kaya kahit may bullish na sinyales, hindi agad tataas ang presyo ni XRP. Maaring matagal pa bago maramdaman sa market ang epekto ng supply shock kung ito nga ay kung sakaling totoo. Yan, dito naman po tayo sa sinasabi or reaksyon ng mga community tungkol dito. Marami pong XRP community members ang mas lalong naging optimistic sa hinaharap ni XRP. Ayon sa isang kilalang analyst na si Mr. Zoom, malaki ang epekto ng withdrawals na ito sa potensyal na paggalaw ng presyo. May ilan din namang nagdududa kung legit ba ang mga withdrawal at baka naman internal wallet restructuring lang ng mga exchange. Pero kung pagbabasihan natin ay ang datos, tila mas plausible ang idea na maraming investors ang ngayon ay mas kampante sa long term na paghawak or pag-hold kay XRP. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Para sa atin, bilang mga Pinoy na nakatutok dito kay XRP ay magandang balita po ito. Una, nagpapakita ito ng renewed interest kay XRP. Kung totoo nga na maraming malalaking holders ang nagpapasya na i-hold si XRP sa sarili nating wallet, sinyalis po ito na may tiwala sila sa long-term potential nito. Pangalawa, kung mangyari nga ang supply shock at tumaas ang demand, posibleng umakyat ang presyo. At kung nakahold po tayo ng XRP ngayon, pwedeng malaki ang maging balik nito sa atin sa susunod na bull run. Pero paalala lamang po, hindi po ito garantiya. Ang market po ng crypto ay pabago-bago. Kailangan pa rin nating maging maingat at gumawa ng ating sariling research bago po tayo pumasok sa kahit anong investment. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, exciting ang panibagong kabanatang ito sa kwento ni XRP. Matagal na po siyang naipit sa presyong halos $2 simula pa noong nakalipas na buwan ng February. Pero ngayon, mukhang may posibilidad na po siyang gumalaw pataas. Hindi natin sigurado kung ang pagbaba ng reserves ay agad na magdudulot ng price rally. Pero isang bagay po ang malinaw, maraming tao ang naniniwala kay XRP. At kung ikaw ay isang investor na naghahanap ng potensyal sa medium to long term, sulit pong pag-isipan kung saan pupunta si XRP sa mga susunod na buwan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.